Eto, sabi dito, napakasimple lang. Sabi dito ni former Senator Antonio Trillanes. Ang sabi niya rito, napakasimple lang yan. Kung kaya kong suhulan, kung kaya kong suhulan yung ICC, palagay nyo hindi susuhulan ni Duterte yung ICC. Ay, galing! Correct. Sa palagay nyo ba, sino mas mayaman? Di ba? Tama nga, no? Puta, medyo magaling din to si Senator Antonio Trillanes. Very, very good ka dyan, ha? Senator, ha? Abig siya, tumakbo kang presidente. Dapat tumakbong presidente to, si Senator Antonio Trillanes. Kung walang patatakbuhin ng ating pamahalaan, puta, ito sasuportahan ko. Hindi, ang ganda rin kasi nung ano niya, no? Nung analogy or nung theory, 'di ba? Oh, sabi nga naman tama nga naman siya. Napakasimple lang niyan kasi I think this is pertaining again doon sa 18, no, na mga ano tawag doon? Tama nga naman. Kung tutusin, 'di ba? Etong si Digong, mayaman 'to. Si Senator Trillanes, lulubi lang 'yan eh. Hindi. 'Di ba? Ang premise niyan kasi sinabi, 'di ba? Ang claim nung 18, no? Kasi I do believe one of their targets nung mga 18 Marines, one of their objective kung bakit sila nagpa-interview is first discredit the credibility of ICC, no? Hindi lang sa ano kundi I think it's global kasi lumalabas din yan yung mga interviews sa media and they were showing the pictures of ICC personnels. Yun nga, one is to discredit yung ICC and of course pahiran no ng dumi ang kredibilidad din ni former Senator Antonio Trillanes. So ang sinabi nila doon is yun nga, ang naratibo nila is si Senator Antonio Trillanes ay nagbigay ng pera dito sa ICC. So, even without stating kung bakit nga nagbigay ng pera, is ganun ang lumalabas sa tao na nasahuhulan or nabigyan ng pera yung ICC. 'Di ba? Mga personalidad sa ICC na kung saan sila yung mga kumakastigo, no? Doon sa impeachment tuloy. Doon sa trial na nagaganap sa The Hague. Oh. Sabi ni Boss J.M. Martins, may point si Senator Trillanes. Kung suhulan yung ICC, di sana dati pa ginawa ni Digong. Correct. Correct. 'Di ba? Ano talaga yun eh. Hindi ko din alam kung ano ang so it means kung nadala na si Ombudsman Boying doon, kung nadala na si Digong sa The Hague last year and then the meeting was conducted after na madala siya sa The Hague, for me, hindi ko alam kung paano nila papahiran ng mali siya yung meeting na yun. Dahil ba nagbayad para mas madiin si Digong? I don't think so. So, ang possibility na kung ba't sila nag-meeting is that kagaya ng claim ni Ombudsman Boying Rimulya is he's claiming that the meeting was conducted sa bahay niya para hindi ba bakit sa bahay? I-ano lang din natin i-clarify lang din natin. Bakit sa bahay meeting yung mga ICC? Of course kasi para wala makakita ng pictures. Si Ombudsman Boying kilala, 'di ba? Yung mga ICC most probably kung may ka-meeting sila sa iba sa labas, kung ma-picture, hindi mo naman kilala eh. Hindi siya kilala. 'Di ba? Hindi sila kilala. Ngayon, mas magiging
kaintri-intriga kung makikita si Boying sa isang hotel and then mas magiging makaka-catch ng attention. Kaya I'm just justifying kung bakit sa bahay ni Boying Rimulya ginawa. Not because it's personal. Kundi feeling ko mas logical nga kung sa bahay gagawin. Imagine, Boying Rimulya meeting a foreign entity or a foreign nationals, 'di ba? Tapos makikita mo nagmeeting, malamang marami magpipicturean nun. Pero kung the meeting is conducted dun sa Tatay Philip, shout out, if the meeting is gonna be conducted dun sa bahay niya, kung meron man makapagmatsyag, medyo limited pa rin. 'Di ba? So, yun lang yung point ko ron. Yun yung aking opinion kung bakit nga doon na lang ginanap instead sa labas. And ngayon, yung sa point naman kung bakit si Senator Antonio Trillanes itinanggi niya, as a matter of fact, tama naman yung claim niya. Hindi naman niya itinanggi. 'Di ba? Hindi niya itinanggi kung bakit hindi niya itinanggi na nakikipag-meeting siya with the ICC. Ang sinasabi niya lagi is, yes, nakikipagtulungan ako. Fuck you kayo. Parang gano'n. Hindi, walang gano'n. Sabi niya lang, yes, nakikipagtulungan ako sa ICC. Bakit? Siya yung nagsampay ng kaso. Siya yung tumulong din doon sa lahat para tumulong sila. Tumulong doon sa mga testigo para mag-file ng kaso doon sa dahig. So, ngayon kung makipagtulungan siya, wala, okay lang yun. Okay lang yun, 'di ba? So, ngayon, dahil nga yung claim naman ni Senator Antonio Trillanes is he wanted to protect the witnesses and as well may mga personalidad na hindi niya dapat mabanggit. So, kung itatanggi niya, so wala nang susunod na question. Sino mga kasama mo? 'Di ba? So, hindi niya man itinanggi, hindi niya dinirect na sinagot. He cut the opportunity na makapagtanong pa ng susunod na tanong. Yun sa tingin ko, 'di ba? Siyempre pag tinanong mo, nakipag-meeting ka ba? Kung hindi niya nga itanggi. Oo. Sino kasama mo? 'Di ba? Yun na kagad. So, with that, it ends there kagad yung tanungan. Kasi hindi mo man dininay, pero clearly sinabi mo na nakikipag-meeting ka and that's the end of it kagad, no? No admittance pero no denying. And then bakit naman umamin si Boying Rimulya? Wala namang problema doon. Dahil siya, ang concern niya naman is yung mga kaligtasan si Senator Antonio Trillanes, the other personalities, and then syempre yung flow ng kaso. And then si Ombudsman Boying, ganun din. Ang kanya naman, yung proteksyonan, yung kaligtasan ng mga testigo. Kasi siya noon that time Hindi ko alam kung ombudsman na. I think DOJ pa siya. 'Di ba? So, I think yan yung justification ko. Akin lang yan. Hindi ko sinabing yan yung that's the possibility kung bakit. Bakit posibleng ganun yung lumalabas ngayon na kesyo itinanggi ni Ombudsman Boying. And I do believe si Ombudsman Boying iba raw yung sinabi last year. I think hindi kasi sabi daw ni Boy hindi sila nakikipag-meeting. I cannot really remember kung meron bang ganun. No, they have to prove muna na ipakita na ganun nga yung sinabi ni Ombudsman Boying bago natin i-debunk yung mga ganong usapin. O yun. Eto. Sabi dito, nag-iimbestiga ang National Bureau of Investigation matapos ang umunitang pag-atake. Sabi dito, nag-iimbestiga ang National Bureau
of investigation matapos ang umano'y tangkang pag-atake kay Ramil Madriaga sa Metro Manila District Jail Annex 2 sa Camp Bagong Diwa. Ayon kay Madriaga, hinarang siya ng isang detainee na tila ay may bubunutin mula sa likuran, kaya agad niya itong itinulak at sumigaw hanggang rumisponde ang mga jail guard. Dahil sa insidente, humiling si Madriaga na malipat siya sa ibang piitan para sa kanyang seguridad. Ayan, ni NBI nag-imbestiga na sa tangkang pagpatay kay Ramil Madriaga sa Camp Bagong Diwa. Paano kaya yun, no? Bakit tangkang pagpatay? Parang may bubunutin pa lang. Hindi. Inaano ko lang ha. Kasi kailangan medyo mas... Hindi, sabi kasi rito NBI nag-iimbestiga na sa tangkang pagpatay kay Ramil Madriaga. Para may bubunutin lang, itinulak Hindi, pero that's not the topic. Ang gulo ko. Grabe. So, ang topic dito talaga, no, is yung, ano nga. So, alam nyo naman, no, maraming, definitely, marami ang nakakaalam sa atin na si Madriaga is one of the, si Adyong na nga nagsabi kanina, magiging key, no, pagdating doon sa impeachment. And I do believe kung may mga haharapin ding kaso, no, kasi nag-file na rin si former Senator Antonio Trillanes. Tayo yung mga key personalities natin, no? Sila din talaga. Talagang matindi talaga ito si Senator Antonio Trillanes, no? Tinik sa buhay ng mga Duterte. Hindi lang ng isang Duterte. Pucha, talagang gusto nang ubusin ni gusto nang ubusin ni Senator Antonio Trillanes ang bilang. No? Hindi, pero ako talaga, yung mga testimony ni Madriaga, talagang nabibilib ako Kabilib-bilib naman talaga. No, nakapanipaniwala. No? And yun din, yung mga hamon sa kanya, 'di ba? Yung hamon niya. Yung cellphone lang niya enough na para patunayan lahat ng mga sinasabi niya. Yung ano niya, 'di ba? Yun yung claim niya. And marami ding photos and footages na kung saan magkasama talaga sila ni VP Sara. Yun lang. I think that will be very hard to dispute, no? Unless gamitin lang yung picture lang yan Malay mo nagpa-picture. Gusto yata naghahalikan No, hindi, pero sana nga no na walang mangyaring masama dito kay Madriaga, no, para in due time or kung kailan tatawagin siya diyan sa Congress, and later on sa tingin ko tatawagin din yan sa sa Senate, 'di ba? Pagka yan pinalabas na yan diyan, kasi parang magkakaroon ng small hearing sa, 'di ba? I mean nagkaroon na nga rin 'di ba, sa Justice Committee na kung saan pinamumunuan ni chairman ng Justice Committee si Congressman Luistro na may utang daw na 8 million. Walang yato si Sara. Grabe, no? Grabe. Anyway, that's another topic, no? Grabe mambintang tong si Sara 'Di ba? Pero sana ako yun nga, let's get back with this topic dito kay kay Madriaga. Ako talaga I do believe na talaga sana maproteksyonan. And kung I think kalilipat lang nito. Kalilipat lang ni kay Madriaga dito. 'Di ba? Hindi ko alam kung diyan na siya nilipat saka sa diyan pinagtangkaan or dun sa pinaglipatan niya saka siya dun pinagtangkaan. So
mahalaga ang magiging partisipasyon ni Madriaga, especially sa mga claims niya, and yung statements niya is included dun sa impeachment. So sana mapangalagaan ng NBI ang buhay ng ating magiging star witness, kasi yan talaga yung isa sa magiging magpapatotoo, no? Na tumatanggap ng limpak-limpak. Ako excited na talaga ako diyan sa impeachment na yan. No? Kasi malaking bagay yan. Yung impeachment, no? Kakulango.